Sabi ng isang DDS, utot mo, taga Mindanao ka, hindi mo kilala si Duterte. Alam mo, totoo yung sinabi ko. Taga Mindanao yung pamilya namin, pero hindi namin kilala si Duterte. Kasi nga, 1977, nag-migrate kami dito. Wala kaming kilalang Duterte. Kasi di ba sa Davao lang naman siya. At para sabihin ko sa iyo, no, kahit yung mga taga Mindanao, noong mga panahon na yun nung hindi pa siya tumatakbo kahit mga taga Mindanao na marami sa mga taga Mindanao hindi nakakakilala kay Duterte. Kilala lang naman siya sa Davao Doon lang talaga siya popular. Pero sa ibang parte ng Mindanao, maraming hindi nakakilala sa kanya. Alam mo, nakilala lang namin si RRD noong mga panahon na ini-endorso siya ni Amy Marcos at tinatambal siya kay PBBM. At nung mga panahon na siya ay nagrarally, no, yung sa Meeting de Avance, tapos panay ang build-up niya kay President Marcos Sr. Pinakamagaling daw na presidente, kahit daw bigyan siya ng 20 years, hindi daw niya kayang tapatan. At talagang binibuild up niya na magaling talaga si President Marcos. No? So doon na-capture niya ang puso ng mga loyalista at ng mga Marcos supporter. Kaya nanalo siya. Plus, talagang dinala siya ng mga Marcos. Inendorso siya ni Senator Amy at binigyan pa siya ng pera, mga finance, sa kanyang candidacy. So dito, wala pong Duterte kung wala pong Marcos loyalists at supporters na sa kanya ay bumoto. Real talk po tayo dito, wag po tayo magplastikan. Walang mananalong Duterte kung hindi po sa napakaraming boto ng Marcos loyalists at Marcos supporters. Yung family namin ang tumatakbo si Duterte, tinatanong namin, sino yan? Taga Davao daw yan Mayor daw ng Davao yan. Totoo po ito. God knows. Magaganyan ako dito directly kung nagsisinungaling ako. Hindi po namin kilala si Duterte. Taga Mindanao po kami. Ang Marcos, kilalang kilala buong mundo dahil 20 years naging presidente. And then as early as 1950s, may Marcos loyalists and supporters na.